punta naman tayo ngayon. Second topic, electrical heating. Okay? Punta tayo sa second topic, electrical heating. So, number 20, part 1 naman tayo. This is part 1 ng number 20. How many calories does an electric heater of 100 watts generate per second? So, parang similar lang sa kanina, kailangan lang nating tandaan yung conversion natin. 1 calories is equal to 4.186 joules. Dagdagan natin yan. Pag BTU yung binigay, may conversion rin. 1 BTU is equal to 252 calories. Or 1 BTU is equal to 1055 joules. So, ang hinahanap sa problem natin is calories per second. Okay? So, calories per second ang hinahanap. So, similar lang kanina sa conversion. 100 watts, alam natin na equal lang yan kay 100 joules per second. So, convert mo lang times 1 calories is equal to 4.186 joules. Okay, so magka-cancel dyan si joules. Ang matitira na lang is calories per second. So that is equal now to ilan? 100 divided by 4.186. That will be 23.89 joules. Calories per second, I should say. Okay, so that will be our final answer. That is letter C. That is letter C. Paki-screenshot, engineers. Okay, number 21 tayo. In a certain process, water is heated at a rate of 2 liters per minute. So, 2 liters per minute sa fluids nyo, pag volume per time, that is your volume flow rate. Okay? So, that will be our volume flow rate. So, the water enters an electric heater at 25 degrees Celsius. So, that will be our temperature 1. And exits at 50 degrees Celsius. So, that will be our temperature 2. Assuming no heat loss, calculate the wattage of the heater. Ang hinahanap is the wattage or the power. Ang required is the power. And alam natin, ang power is Q over T. Tama? Q over T. Kailangan natin si Q. Okay, so paano ba natin kunin si Q? Sa thermodynamics nyo, Q is equal to M hat. Tama? Yung C mo dyan, this is your temperature. This is your specific heat. And this is your mass. Okay? And alam natin, may specific heat ang tubig. Ano ba yung specific heat ng tubig natin? That will be 4.186 kilojoules per kilogram degree Celsius. Or pwede ring 1 calorie gram degree Celsius. Or pwede ring 1 BTU pound mass per degrees Fahrenheit.
Okay, so yan yung tatlong specific heat ng tubig in different values. Okay, so ang required sa problem natin, P is equal to P, tama? At mayroon tayong Q dyan. Ano yung Q natin? That will be M C delta T. Okay, over time. Over time. Okay, ngayon pwede kong pagsamahin dyan si mass at saka si time. So, pwede kong paghiwalayin. Magiging ganito. M over T times C delta T. Okay, alam natin ngayon, kung naalala nyo sa fluids, ang M over T is our mass flow rate. Ang symbol niya, yan, yung M na may tuldok sa taas. So, mass flow rate. May binigay bang mass flow rate sa problem natin? Wala. Tama? Ang binigay is the volume flow rate. Ngayon, pwede nating i-relate si volume flow rate at saka si mass flow rate. So, paano natin i-relate? Paki-take note to. The fluids na ituro naman na ata. Mass flow rate equal lang siya kay density times volume flow rate. Okay, so yan yung relation ng mass flow rate at saka volume flow rate. Okay, so yan ngayon yung gagamitin natin para mahanap yung ating final answer. So, P now is equal to mass flow rate natin, that is P times volume flow rate or density times volume flow rate times specific heat ng tubig times delta T. Okay, so direct substitution. Ano yung density ng tubig natin? That is 1,000 kilogram per cubic meter. At ano yung volume flow rate natin? Yata kakasya. Natin sa baba. Okay. Ano yung volume flow rate natin? That is 2 liters per minute. So, convert muna natin yan. 1 minute is equal to ilang seconds? We have 60 seconds. Then, dapat yung liters natin dyan, maging volume na cubic meter. At ano yung conversion natin? 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. Okay? Then, times natin yung specific heat ng tubig. Gamitin natin si 4.186. Just natin para magkasya. Gamitin natin si 4.186 kilojoules, kilogram, degree Celsius. Then yung change in temperature mo, that will be 50 T2 minus T1 to 5 degree Celsius. Naka-degree Celsius yan. So, tingnan natin yung mga magkakancel na unit. Magkakancel si kilogram, degree Celsius, cubic meter, minute, liter. So, anong natira? We have kilojoules per second na lang. Okay, so calculator natin. 1,000 times 2 divided by 60 divided by 1,000 times 4.186 times 50 minus 25. So, ilan yung final answer? We have 3.4883 3.49 sabihin na natin 488 kilojoules per second. That is 3.488 kilowatts. So that will be our final
answer. And that is letter yan. Letter B. Tama? Wattage kasi ang hinahanap. Okay, paki-screenshot. Part 1. Then, part 2. Okay, number 22 tayo ng part 1. Tama ba? Part 1 pa lang? 22. 20 hanggang 22. So, 22 ng part 1. This is part 1. At 360 kilojoules per minute output at 4 degrees Celsius from the refrigerator is obtained. What is the energy efficiency ratio? So, energy efficiency ratio, or that is what we call EER, and madalas yung makita sa mga ref. Ay, lalo na sa mga bagong ref, mayroon niyang doon sa pinto ng mga ref. Okay? So, paano ba natin kunin si EER? So, EER now, ito lang kailangan yung kabisaduhin. That will be BTU per watt hour. Okay, so yan lang yung kailangan nating hanapin. So, ano ba yung mga binigay dyan? Mayroon ka daw 360 kilojoules per minute. Tapos, may input na 2 kilowatts. And 2 kilowatts. Ngayon, asan dyan yung BTU? At asan dyan yung watt hour? Okay, so anong gagawin lang natin dyan? Gagawin mo lang, mag-unit analysis tayo. Okay, unit analysis lang po yung gagawin natin dito. So, kung naalala nyo yung conversion natin kanina, 1 BTU is equal to 1055 joules. So, convert lang natin si kilojoules. So, 360 kilojoules per minute. Convert mo per minute times 1 joule, 1 BTU is equal to 1055 joules. Ngayon yung sa baba, ang kailangan nating unit is hour. Yung sa atin, naka-minute pa lang, so convert rin natin. There are 60 minutes per hour. Okay? Okay, so mayroon ka ng BTU. Magkakancel dyan si joules. Magkakancel si minutes. So, mayroon ka ng BTU, tapos hour. Ang kulang na lang is watts, pero may binigay na 2 kilowatts, so i-times mo lang sa denominator. 1 over 2 kilowatts. Okay? Pag pinagsama-sama natin yan, na magiging unit na 360 K times 60 over 1055 times 2K. Ano ba yung mga natirang unit? We have BTU sa taas. Mayroon kang BTU sa taas. Tapos, ano yung nasa baba na unit lang natira? Watt hour. Okay, so kung nasundan na natin yung EER, so EER na siya. So, calculator na lang ngayon. Mag-cancel na rin si K. Okay. So, 360 times 60 divided by 1055 divided by 2. That is 10.24. So that will be our energy efficiency ratio. 10.24 BTU per watt hour. So that will be our final answer. So unit analysis lang yung gagamitin natin dito. This letter A.
Okay na, paki-screenshot. Then, jump tayo sa number 9, part 2. Tama ba? Number 9, part 2. 9 at saka 10. Okay, number 9 tayo. 100 liters of water is heated from 20 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. How many kilowatt hour of electricity is needed assuming no losses? So may binigay na volume na 100 liters. Tapos, yung temperature 1 mo daw is from 20 degrees Celsius. Ang T2 mo, that is 40 degrees Celsius. Ano yung hinahanap? Kilowatt hour or hour energy. Okay, energy ang hinahanap. Okay, so ano yung kailangan nating formula na gagamitin dyan? Para mahanap yung energy, kailangan natin ng heat. Ano ulit yung formula ng heat mo? Q is equal to MC delta T. Tama? Pero may binigay bang mass? Wala. Ang binigay ay volume. So, kailangan una nating hanapin dyan is yung mass natin. And paano natin hahanapin yung mass? Using density. Density ng tubig is equal to mass ng tubig over volume ng tubig. Tama ba? Okay. So, therefore, ano ba yung density ng tubig natin? We have 1,000 kilogram per cubic meter. Ano yung mass ng tubig mo? Yun yung hinahanap. At ano yung volume? 100 liters. Convert mo lang yan. We have 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. Okay, so makukuha na natin ngayon yung mass ng tubig natin. Mass ng tubig will become 1,000 alpha equals x 100 over 1,000. Okay, shift solve. X 0. So, ang mass natin ngayon is 100 kilograms. Okay. The next step, kunin naman natin ngayon na si heat natin. Q now is equal to mass mo 100 gram, specific heat ng tubig natin, that is 4.186 kilojoules per kilogram degree Celsius. Then change ng temperature, that will be 40 minus 20 degrees Celsius. Okay, so makuha na natin ngayon yung heat natin. So 100 times 4.186 times 20. That will become 8360. 4.186 dapat. 8372 kilojoules. Okay, yan yung heat natin. Ngayon, paano natin gagawing kilowatt hour yan? Wala namang binigay na time. Tama ba? Okay, so another conversion po siya. Paki-take note. One kilowatt hour equal lang yan kay 3413 BTU. 860 kcal at saka 36 kilojoules. Okay, so yan yung conversion na gagamitin natin ngayon. So times 1 kilowatt hour over 36 kilojoules. Magka-cancel ngayon si kilojoules. Pati dito magka-cancel si degree Celsius at saka si kilogram. Okay? So ilan ngayon ang final answer? Divided by 36.
That will now become 2.3255. 2.32556 kilowatt hour. So that will be your final answer. And that is letter D. 3255. Tama. Kilowatt hour. So, paki-screenshot. .3 kilowatt hour is expended to heat 100 liters. So 2.3 kilowatt hour, that is your energy. Volume natin 100 liters inside of water inside an insulated vessel. What shall be the rise in temperature if of degrees Fahrenheit? So ang hinahanap, change in temperature in degrees Fahrenheit. Okay? So, paano natin yan isosolve? Kunin lang natin, convert lang natin si 2.3 kilowatt hour. So, first step, convert mo yung 2.3 kilowatt hour into BTU. Ano na ulit yung conversion natin? 1 kilowatt hour into BTU, we have 3413 BTU. So, times 3413 BTU per kilowatt hour. Magka-cancel dyan si kilowatt hour. Matitira na lang BTU. So, ilang BTU yan? So, 2.3 times 3413. That will become 7849.9 BTU. 7849.9 BTU. Okay, after mong maging BTU, yung naging heat na siya, pwede ka nang gumamit ngayon ng QMCAT. Okay, pero kailangan pa natin pala ng mass. Okay, kunin natin yung mass. Dahil tubig lang naman yan, gamitin ulit natin yung density. Density ng tubig is equal to mass ng tubig over volume ng tubig. Density natin, that is 100. Hindi pala. Kasi naka-BTU tayo. Ang density na gagamitin natin, 62.4 pound mass per cubic foot. Okay? Yun yung kailangan natin gamitin. So, convert lang natin mass ng tubig natin. So, 100 liters. Convert natin yung liters. 1 cubic meter 1 cubic meter is equal to 1,000 liters. And 1 meter is equal to 3.28 feet. Tama ba? Cube mo rin yan. Okay, so makukuha na natin yan yung mass natin. Mass ng tubig now is equal to 62.4 times 100 divided by 1,000 times 3.28 cube. That will be 220.19. Take note, pound mass. Bakit pound mass yung ginamit natin? Kasi nga, naka-BTU tayo. Okay, kaya pound mass yung kailangan nating mass. Okay, then last step, punta ka na, mag-proceed ka na kay MCAT. Q now is equal to MC delta T. Okay, ang Q natin, yan yung Q natin, 7849.9 BTU. So, 7849.9 is equal to 220.19. Lagay ko yung unit. BTU is equal to 220.19 pound mass. Then yung specific heat natin, kasya ba? Igilid ko lang to. Times specific heat natin, that will be 1 BTU pound mass degrees Fahrenheit. Okay, times change in temperature. Igilid ko lang dito. Kasya.
pwede ka na mag-shift solve ngayon yan. 7849.9 is equal to 220.19 times 1 times x. Shift solve, 0. So, ang x natin or delta t natin now is 35.65. Delta t is equal to 35.65 degrees Fahrenheit. Okay, so that is approximately 36 degrees Celsius. Degrees Fahrenheit. So this will be our final answer. Okay, paki-screenshot. Oh. So natapos natin yung second subtopic natin na electric heating.